Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Xavier at Luna. Hindi lahat ng galit ay maingay. May mga galit na tahimik. Yung tipong hindi mo maririnig ang sigaw, pero ramdam mo ang lamig. Ganito nagsimula ang lahat. Sa isang marangyang gusali sa gitna ng Makati, nakatayo si Xavier Roldan sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanilang boardroom. Sa ibaba, tila normal ang takbo ng mundo. Mga sasakyan, mga taong nagmamadali, mga negosyanteng may bitbit na pangarap. Pero sa loob ng kwartong iyon, unti-unting namamatay ang isang imperyo. Roldan Infrastructure Corporation. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama na si Don Vicente Roldan mula sa wala. Isang pangalang kinatatakutan noon sa industriya. Isang apelyidong hindi basta-basta natitinag. Hanggang sa araw na iyon. Sir, confirm na po. Na-freeze na lahat ng primary accounts natin. Mahina ang boses ng CFO. Nanginginig, hindi nagsalita si Xavier. Hindi siya kumurap, hindi siya gumalaw, pero sa loob niya, may pumutok. Financial anomaly, money laundering allegations, missing funds, media scandal. Sa loob lamang ng 3 linggo, bumagsak ang stocks, nawala ang investors, umatras ang mga partners. At sa bawat report na lumalabas sa balita, iisa ang pangalan na paulit-ulit na konektado sa kanila. Valdez Group. Ang kumpanya ng pamilya ni Don Lorenzo Valdez. Longtime business rival. Hindi totoo to, mariing sabi ni Don Vicente habang binabasa ang dokumento sa harap niya. May naglalaro sa atin. Pero ang mundo ng negosyo ay hindi naghihintay ng katotohanan. Naghihintay lang ito ng mahina. At sa unang pagkakataon, naging mahina ang Roldan. Ilang araw matapos pumutok ang iskandalo, inatake sa puso si Don Vicente. Sa mismong opisina niya, sa harap ng kanyang anak. Xavier remembered it clearly. Ang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig. Ang sigaw ng mga empleyado, ang malamig na kamay ng taong buong buhay niyang hinangaan. Sa ospital, walang masabi si Xavier habang nakatingin sa monitor na unti-unting bumabagal. Beep, 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 hanggang sa isang tuloy-tuloy na tunog, isang linyang diretso. At doon nagsimula ang tunay na galit. Hindi doon natapos ang trahedya. Ang kanyang ina, si Catarina Roldan, isang eleganteng babae na kilala sa mga charity gala at board meetings, ay hindi kinaya ang sunod-sunod na pangyayari. Mula sa pagiging poised at dignified, naging tahimik siya, tumingin sa kawalan. Paulit-ulit na sinasabi, babalik din ang lahat sa dati, babalik din ang lahat. Hanggang sa isang gabi, natagpuan siya ni Xavier sa study room ng kanilang bahay. Hawak ang mga lumang blueprint ng kumpanya. Kinakausap ang litrato ng kanyang asawa. Hindi na niya kayang iwanan ang ina sa ganoong kalagayan. Kinailangan niya itong ipakonfine sa isang private mental facility. At sa bawat pag-uwi niya sa mansyon na dati puno ng ingay at buhay, isa na lamang itong tahimik na monumento ng pagkatalo. Sa lamay ng kanyang ama, dumalo ang buong industriya, mga negosyante, mga politiko, mga dating kakampi. At kabilang doon si Leon Calderon, matandang kaibigan ng kanyang ama. Matagal ng business associate, tahimik, maingat. Laging may suot na manipis na ngiti. Lumapit ito kay Xavier habang nakatingin siya sa kabaong ng kanyang ama. "Be strong, Xavier!" Mahinahong sabi ni Leon.
Hindi lahat ng laban panalo, pero ang tunay na lalaki, marunong gumante. Hindi agad tumingin si Xavier. Pero tumatak ang salitang iyon. Gumante. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang final investigative report na ginamit ng media laban sa kanila. Paper trail, fund transfers, dummy corporations. At sa dulo ng lahat, konektado raw sa subsidiary ng Valdez Group. Isang malinaw na linya ang iginuhit sa isip ni Xavier. Valdez. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang equation. Kung walang Valdez, hindi mamamatay ang ama niya. Kung walang Valdez, hindi mababaliw ang ina niya. Kung walang Valdez, hindi babagsak ang Roldan. At sa mismong study, room kung saan madalas magplano ang kanyang ama, doon siya nanumpa. Nakatayo sa harap ng malaking mesa. Madilim ang paligid. Tanging ilaw ng desk lamp ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Hindi ako titigil. Mahina ngunit matatag niyang sambit. Hanggat hindi ninyo nararamdaman ang sakit na naramdaman namin. Ilang buwan ang lumipas. Nagsimula si Xavier mula sa ilalim. Tinipon niya ang natitirang assets. Nagbenta ng properties. Nag-invest sa bagong ventures. Tahimik, strategic, walang emosyon. Habang abala ang mundo sa pagbangon mula sa iskandalo, si Xavier ay unti-unting bumubuo ng mas matibay na pundasyon. Hindi para muling umangat lang, kundi para umatake. Sa bawat board meeting na pinapasukan niya ngayon, mas malamig ang kanyang mga mata. Mas maingat ang kanyang salita. Mas kalkulado ang bawat galaw. Hindi na siya ang dating anak ng CEO. Isa na siyang lalaki na may layunin. Isang layuning hindi tungkol sa pera, kundi sa paghihiganti. At isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang bagong opisina, may lumapit na assistant at iniabot ang isang business portfolio. Sir, may proposal po ang Valdez Group para sa joint venture. Nanigas ang kanyang mga daliri. Valdez. Mabagal niyang binuksan ang folder. Sa loob, detalyadong plano para sa malaking infrastructure project. Sa dulo ng dokumento, ang pirma ni Don Lorenzo Valdez at isang maliit na note. For future collaboration, unti-unting umangat ang sulok ng labi ni Xavier. Hindi ngiti ng pagkakaibigan. Ngiti ng isang lalaking nakakita ng pagkakataon. Future collaboration, bulong niya. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Tiningnan ang lungsod na dati pag-aari ng kanilang pangalan. At sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang kanyang ama. May liwanag sa kanyang mga mata. Pero hindi ito pag-asa. Ito ay plano. Hindi niyo alam, mahinahon niyang sambit. Napapasok ako sa buhay niyo. At doon nagsimula ang ideyang hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang magiging epekto sa kanyang puso. Hindi niya pa kilala si Luna Valdez. Hindi niya pa alam na may isang babaeng tahimik na umiikot ang mundo sa kanyang ama. Hindi niya pa alam na sa gitna ng kanyang plano, may isang pusong hindi marunong manakit ang madadamay. Sa gabing iyon, tuluyang isinara ni Xavier ang pinto ng kanyang opisina at isinara rin niya ang huling bahagi ng kanyang puso. Ang natira, galit, plano, at paghihigante. 1 taon ang lumipas. Sa loob ng 1 taon, hindi nagpahinga si Xavier Roldan. Habang iniisip ng industriya na tuluyan ng bumagsak ang pangalang Roldan, tahimik siyang nag-ipon ng puwersa. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Hindi siya naglabas ng galit. Mas delikado ang taong hindi umiimik. Sa loob ng bagong headquarters ng Roldan Holdings, mas minimalist na ang disenyo. Mas malamig. Mas moderno. Walang bakas ng sentimental value. Wala ng litrato ng pamilya. Wala ng alaala ng nakaraan. Sa gitna ng conference table, nakalatag ang proposal ng Valdez Group. Joint Infrastructure Expansion. Shared Capital. Shared Profit. Shared Power.
Tinitigan iyon ni Xavier ng matagal bago siya nagsalita. Schedule a private meeting with Don Lorenzo. Kalmado niyang utos. Personal, hindi board level. Hindi na siya nagtatanong kung bakit. Alam niya kung bakit. Ang paglapit ng Valdez Group ay hindi pagkakaibigan. Ito ay business strategy. Hindi alam ng Valdez na mas malalim ang balak niya. Sa mansyon ng Valdez sa Alabang, abala ang mga kasambahay sa paghahanda ng isang intimate dinner meeting. Si Don Lorenzo Valdez ay isang lalaking may presensya. Hindi kasing ingay ng iba, pero may awtoridad sa bawat kilos. Katabi niya ang asawa niyang si Celeste Valdez, eleganteng babae na may matalas na mata. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Celeste habang inaayos ang cufflinks ng kanyang asawa. Business is business, sagot ni Don Lorenzo. Kung gusto nating palawakin ang coverage, kailangan natin ng partner na agresibo. At sa ngayon, si Xavier ang pinaka-determined. Celeste huminto sandali. Determined o galit? Hindi sumagot si Don Lorenzo. Sa kabilang banda ng bahay, sa veranda na tanaw ang hardin, nakaupo si Luna Valdez. Tahimik. May hawak na libro pero hindi nagbabasa. Mula pa noong sumabog ang iskandalo ng Roldan Group, alam niyang may nagbago sa industriya. At kahit hindi siya direktang sangkot sa negosyo ng ama niya, naririnig niya ang pangalan ni Xavier Roldan paminsan-minsan. Isang lalaking dati raw ay mahirap lapitan. Ngayon, mas mahirap basahin. Hindi niya pa ito nakakausap ng personal, pero kilala niya ang pangalan. At may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya tuwing nababanggit iyon. Hindi niya alam kung bakit. Dumating si Xavier ng eksaktong oras. Black suit, neutral expression, controlled presence. Hindi siya ngumiti nang bumaba siya sa kotse. Pero ang mga mata niya ay nag-oobserba. Lahat? Gate security, camera placement, layout ng property, habit na niya iyon. Mr. Roldan, bati ni Don Lorenzo nang magtagpo sila sa foyer. Don Lorenzo, magalang, ngunit walang emosyon ang sagot ni Xavier. Nagkamayan sila, matagal. Isang silent measurement. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Celeste ang interaksyon. Ramdam niya ang tensyon na hindi nakikita ng iba. Nag-umpisa ang dinner meeting sa formal na usapan. Market share, expansion strategy, projected revenue. Halos walang personal na tono ang palitan. Hanggang sa Xavier, biglang sabi ni Don Lorenzo, bahagyang nakasandal sa upuan, I know the past year wasn't easy. Tumigil ang kutsara sa kamay ni Xavier. Hindi siya tumingin agad. Business is never easy, sir, sagot niya ng diretso. Especially when accusations are involved, dagdag ni Don Lorenzo. Ngayon tumingin si Xavier, diretso sa mata. Are you implying something? Tahimik ang paligid. Si Celeste ang unang nagsalita. Let's not turn this into something else. Tonight is about collaboration. Ngumiti ng bahagya si Xavier, ngiting walang init. Of course. Sa loob-loob niya, hindi pa ngayon. Matapos ang dinner, naglakad si Xavier sa garden habang hinihintay ang driver niya. At doon niya nakita si Luna. Nakatayo malapit sa fountain. Tahimik. May hawak na maliit na tasa ng tsaa. Hindi siya nakatingin kay Xavier. Pero ramdam niya ang presensya nito. Lumapit si Xavier ng maingat. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan muna. Mahaba ang buhok ni Luna, bahagyang hinahampas ng hangin. Simple ang suot, hindi enggrande. Walang arte. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may naramdaman si Xavier na hindi galit. Curiosity. Good evening! Unang bati ni Luna, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Good evening, sagot niya. Maikli, tahimik. First time mo dito sa bahay? Tanong ni Luna. Yes. Hindi ka mahilig sa small talk, ano? Ngayon, bahagyang umangat ang kilay ni Xavier.
You noticed? Obvious. Napatingin siya sa babae. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito spoiled heiress. Hindi ito maingay na socialite. May katahimikan si Luna na hindi niya ma-define. Business partner ka ng dad ko, sabi ni Luna. For now. For now? Business evolves. Bahagyang ngumiti si Luna. Sounds dangerous. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinag-aralan niya ang bawat reaksyon ng babae. Mabagal magsalita, maingat, pero hindi takot. Sa isip ni Xavier, may pumasok na ideya. Hindi basta business ang magiging daan. Mas malalim, mas personal. Kung gusto niyang wasakin ng Valdez, kailangan niyang pumasok sa loob. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa pamilya. Kinagabihan, nasa loob na siya ng kotse. Habang tumatakbo ang sasakyan sa expressway, nakatingin siya sa refleksyon ng sarili sa bintana. Luna Valdez! Mahina niyang bulong. Anak ng kanyang target. Tahimik. Hindi mukhang marunong manakit. Mas madaling wasakin ang ganoong klase ng tao. Isang emosyonal na atake ang pinaka-epektibo. Kung masisira si Luna, masasaktan si Don Lorenzo. At kung masasaktan si Don Lorenzo, makakamit niya ang hustisya. Ganun niya iyon tiningnan. Hustisya. Hindi paghihiganti. Ganun niya niloloko ang sarili. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang legal team. Prepare a proposal for long-term alliance with Valdez Group. Sir, merger po ba? Not yet. Then what exactly? Tumingin si Xavier sa glass table. Strategic partnership with potential personal alignment. Nagtaka ang assistant. Personal alignment, sir? Ngayon siyang ngumiti. Mas malinaw, mas malamig. Arrange opportunities for frequent interaction. Social events. Charity galas. Private meetings. Make it natural. Unti-unting nabuo ang plano. Hindi ito biglaan, hindi ito emosyonal. Ito ay kalkulado. Papasok siya sa mundo ni Luna. Hindi bilang kaaway, kundi bilang posibilidad. At kapag tuluyan na siyang pagkatiwalaan, doon niya dudurugin ang lahat. Sa gabing iyon, muling nag-iisa si Xavier sa kanyang opisina. Sa mesa niya, may isang larawan ng kanyang ama. Matagal niya itong tinitigan. Papahirapan ko sila, mahinahon niyang sabi. Gaya ng paghihirap natin. Hindi niya alam na habang binibigkas niya ang pangakong iyon, may isang maliit na bahagi ng puso niya ang unti-unting magbabago. Hindi niya alam na ang plano niyang pumasok sa buhay ni Luna. Ang siyang papasok sa sarili niyang dibdib. Sa kabilang dako ng lungsod, nasa kwarto si Luna. Nakatingin sa langit mula sa kanyang bintana. Hindi niya alam kung bakit, pero naiisip niya ang lalaking tahimik kanina sa garden. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Hindi siya sanay sa ganong klase ng tingin. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay darating sa buhay niya hindi bilang prinsipe, kundi bilang bagyo. At sa pagitan ng dalawang pamilyang hindi pa handang harapin ang katotohanan, unti-unting gumagalaw ang chess pieces. At ang unang galaw ni Xavier Roldan ay hindi pag-atake, kundi paglapit. May mga kasal na puno ng pag-asa. May mga kasal na puno ng pangako. At may mga kasal na itinayo sa kasinungalingan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang unang dinner meeting sa Valdez Mansion. Sa panlabas na mundo, naging matagumpay ang partnership ng Roldan Holdings at Valdez Group. Lumawak ang proyekto, dumami ang investors, umingay ang media. At sa bawat business gala, charity event at corporate summit, laging magkasama ang dalawang pangalan. Xavier Roldan, Luna Valdez. Hindi ito agad napansin ng publiko, pero napansin ng pamilya. Napansin ni Celeste ang madalas na pag-anyaya ni Xavier kay Luna sa mga event. Napansin ni Don Lorenzo ang pagbuti ng disposisyon ng kanyang anak
tuwing nababanggit ang pangalan ng lalaki. At napansin ni Xavier na hindi na niya kailangang magpanggap ng husto para makalapit. Dahil si Luna mismo ang lumalapit. Sa isang charity gala, suot ni Luna ang isang simpleng champagne-colored gown. Walang sobrang alahas. Walang dramatikong ayos. Hindi siya ang pinakamaingay sa kwarto. Pero siya ang pinaka-napapansin. Nakatayo si Xavier sa gilid, may hawak na champagne glass, tahimik na inoobserbahan ang mga galaw ng mga tao. Lumapit si Luna. Hindi ka ba napapagod maging seryoso palagi? Hindi agad siya tumingin. Habit! Pwede mo namang tanggalin minsan? Hindi praktikal. Napangiti si Luna. Hindi lahat ng bagay sa mundo kailangang praktikal. Ngayon tumingin si Xavier. Sa mga mata ng babae. At sa sandaling iyon, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi niya gusto ang pakiramdam. Delikado iyon. Sa loob ng ilang linggo, naging natural ang presensya niya sa buhay ni Luna. Coffee after meetings, quick lunch discussions, private strategy planning na madalas nauuwi sa personal na kwentuhan. Hindi niya kailanman sinabi na gusto niya si Luna. Hindi niya kailanman inamin na may balak siyang mas malalim. Pero ang katawan niya, ang mga mata niya, ang paraan ng pagtingin niya, sapat na. Hanggang sa isang gabi, matapos ang isang successful project launch, inimbitahan ni Don Lorenzo si Xavier sa private study. Tahimik ang kwarto, mahogany shelves, old documents, family portraits. Umupo si Xavier sa tapat ng ama ni Luna. Diretso ang postura, handa. Xavier, mahinahong simula ni Don Lorenzo. I don't like playing around. Neither do I, sir. Then let's be clear. Sandaling katahimikan. Anong intensyon mo sa anak ko? Diretso. Walang paligoy. Walang drama. Hindi kumurap si Xavier. Sa loob niya, may dalawang boses. Ang isa, ang plano. Ang isa, ang nararamdaman niyang hindi niya dapat maramdaman. Respect! Sagot niya sa huli. Respect? Yes, I respect her. Hindi iyon kasinungalingan. Pero hindi rin iyon buong katotohanan. Pinagmasdan siya ni Don Lorenzo. Matagal. Luna is not weak, sabi nito. Pero hindi rin siya sanay masaktan. Hindi sumagot si Xavier. Sa isip niya, mas lalo siyang nagiging determinado. Kung gusto niyang saktan ang pamilya, mas kailangan niyang maging malapit. Would you consider something more permanent? Tanong ni Don Lorenzo. Nanatiling steady ang mukha ni Xavier. Permanent, sir? Marriage. Hindi gumalaw ang ekspresyon niya. Pero sa loob, isang malakas na pag-ikot ng mundo. Marriage. Hindi niya inexpect na magiging ganoon kadali ang daan. Hindi niya inaasahang mismong ama ng target niya ang maglalatag ng tulay. Arranged? Tanong niya. If both parties agree, tumango si Xavier. Mabagal, kalmado. Then I will consider it. Kinagabihan, kinausap ni Don Lorenzo si Luna. Hindi siya pinilit, hindi siya tinakot. Tinanong lang at si Luna, tahimik na nakinig. Anak, hindi kita pipilitin, sabi ng ama niya. Pero nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Namula si Luna. Hindi niya inamin, pero alam niyang may kakaiba kay Xavier. May lungkot, may lalim, may misteryo. At sa puso niya, matagal na siyang naaakit sa ganoong klasing tao. Kung papayag siya, papayag ako, mahinang sagot niya. Nang ipaalam kay Xavier ang sagot ni Luna, hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang, hindi siya nagpakita ng emosyon. Pero nang mag-isa na siya sa kanyang opisina, napahawak siya sa mesa. Marriage. Ito na ang pinakamalakas na galaw sa chessboard. Kapag pinakasalan niya si Luna, hindi na siya outsider. Hindi na siya competitor. Magiging bahagi siya ng pamilya. At mula sa loob, mas madali ang pagwasak.
Mahina niyang binulong sa sarili. Pinakasalan kita para wasakin ka. Hindi niya alam na sa mismong pangungusap na iyon, may laso na nakahalo para sa sarili niyang puso. Dumating ang araw ng kasal. Grand ballroom, white roses, crystal chandeliers, media coverage, ang dalawang pamilya na minsang may tensyon, ngayon magkatabi sa altar. Nakasuot si Xavier ng itim na tuksedo. Walang kaba sa mukha, walang emosyon. Kontrolado. Sa kabilang dulo ng aisle, lumabas si Luna. White gown, minimal veil, tahimik na lakad. Hindi siya umiiyak, hindi siya nanginginig, pero sa mga mata niya, may pag-asa. Sa bawat akbang niya papalapit, mas lalong tumitindi ang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Xavier. Hindi ito galit, hindi ito plano. Isang bagay na ayaw niyang pangalanan. Nang magkatapat sila sa altar, nagtama ang mga mata nila. Do you, Xavier Roldan? Hindi niya inalis ang tingin. I do. Diretso. Walang pag-aalinlangan. Do you, Luna Valdez? Saglit na tumingin si Luna sa kanya. At sa sandaling iyon, may isang bagay na hindi kayang kontrolin ni Xavier. Trust. Sa mga mata ng babae. I do. Nang isuot niya ang singsing sa daliri ni Luna, may bahagyang panginginig sa kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa realization. Ito na, wala nang atrasan. Ang halik sa altar. Mahaba, hindi scripted, hindi malamig. At sa unang beses, hindi niya kailangang magpanggap. Pagkatapos ng reception, pagkatapos na nangiti sa kamera, pagkatapos ng mga congratulatory handshake. Sa wakas, sila na lang dalawa sa loob ng bagong bahay na regalo ng dalawang pamilya. Tahimik ang kwarto. White sheets, soft lighting. Nakatayo si Luna sa gilid ng kama. Bahagyang kinakabahan. Hindi siya nagsasalita. Si Xavier naman ay nakatayo malapit sa bintana. Tahimik. Iniisip. Ito na ang simula ng tunay na plano. Xavier, mahinang tawag ni Luna. Tumalikod siya. Lumapit. Pinagmasdan ng babae. Napakalinis ng mukha. Walang bahid ng pagdududa. Isang inosenteng puso. Isang target. At sa isip niya, ito ang unang hakbang para sirain ang mundo ng Valdez. Lumapit siya. Hinawakan ang baba ni Luna. Mabagal. Kontrolado. At this point, mahina niyang sabi, there's no turning back. Akala ni Luna, tungkol iyon sa marriage. Hindi niya alam, iba ang ibig sabihin ng lalaki. At ng gabing iyon, sa pagitan ng halik at pagyakap, sa pagitan ng init at paglapit, may dalawang bagay na nagsimula. Isang kasal at isang digmaan. May mga plano na madaling simulan. Pero mahirap panindigan. Lumipas ang unang linggo ng kasal ni Xavier Roldan at Luna Roldan. Sa panlabas, perpekto sila. Power couple, magazine features, corporate headlines, business expansion success story. Sa loob ng bahay, tahimik. Hindi malamig, hindi rin mainit. Isang maingat na balanse ng dalawang taong hindi pa lubos na kilala ang isa't isa. Tuwing umaga, nauuna gumising si Luna. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Gusto niyang ihanda ang araw ng asawa niya. Gusto niyang maging bahagi ng routine nito. Sa kusina ng modernong bahay na regalo ng kanilang pamilya, siya mismo ang gumagawa ng almusal kahit may staff naman sila. Scrambled eggs, black coffee, toast na hindi masyadong toasted. Napansin niya iyon noong isang beses na hindi kinain ni Xavier ang sobrang lutong tinapay. Tahimik lang niyang inadjust. Hindi niya ipinagyabang. Hindi niya ipinakita. Natural lang sa kanya ang pag-aalaga. Sa itaas ng bahay, sa master bedroom, nagbubukas ng mata si Xavier. Hindi siya sanay may katabi. Hindi siya sanay may ibang presence sa kama. Pero sa tuwing gumagalaw si Luna sa tabi niya, hindi siya inis. Hindi rin siya komportable. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya malabel. Bumaba siya sa dining area.
Nandoon si Luna. Nakangiti. "Good morning!" Malumanay nitong bati. Hindi agad sumagot si Xavier. Umupo siya, tiningnan ang mesa, inayos na. "Handa na." "Hindi mo kailangan gawin to," sabi niya ng diretso. "Alam ko," sagot ni Luna. "Gusto ko lang." Hindi siya nakatingin sa kanya habang sinasabi iyon. Simple, walang drama, walang expectation. At doon nagsimula ang unang bitak sa plano ni Xavier. Hindi siya makahanap ng dahilan para maging malamig. Hindi siya makahanap ng dahilan para maging masungit. Kasi wala siyang inaapakang ego. Walang palaban sa kanya. Walang nagmamanipula. Si Luna ay hindi marunong manakit. Sa opisina, mas naging agresibo si Xavier sa trabaho. Parang doon niya ibinubuhos ang tensyon. Madalas siyang tanungin ng mga assistant kung okay lang ba siya. Lagi niyang sagot, "I'm fine." Pero sa tuwing magla-lunch break siya, may dumarating na maliit na brown paper bag sa mesa niya. May sticky note. "Don't skip meals. L." Unang beses niya itong natanggap, hindi niya pinansin. Pero binuksan niya pa rin ang pagkain. Home-cooked? Adobo? Hindi niya alam kung bakit. Pero kinain niya lahat. Walang natira. Sa gabi, pag uwi niya, lagi siyang sasalubungin ni Luna. Hindi siya magtatanong kung bakit late. Hindi siya mag-aaway. Hindi siya magdududa. Magtatanong lang ng, "Kumain ka na ba?" Simple, pero paulit-ulit. Hanggang sa isang gabi, pagod na pagod si Xavier. Tambak ang trabaho. Mabigat ang isip. At pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Luna na natutulog sa sofa, may hawak na libro. Naghihintay sa kanya. Hindi niya ginising agad. Lumapit siya. Pinagmasdan ang mukha nito. Tahimik, payapa. Walang bahid ng takot. Walang bahid ng duda. Isang babaeng nagtiwala sa kanya. Naramdaman niya ang unang malalim na kurot sa dibdib. Ito ba ang sisirain niya? Dahan-dahan niyang kinuha ang libro sa kamay ni Luna. Bahagya itong nagmulat ng mata. "Nandito ka na pala," mahina nitong sabi. "Go to bed," sagot niya. "Hindi ka pa kumakain." "I'm not hungry." Umupo si Luna, tinitigan siya. "Hindi mo kailangang maging matibay palagi." Sandaling katahimikan. May kung anong gumalaw sa loob ni Xavier, pero pinigilan niya. Lumayo siya. Pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Sa loob, sumandal siya sa dingding. Huminga ng malalim. This is weakness. Pinapaalalahanan niya ang sarili. Pinakasalan mo siya para wasakin ang pamilya niya. Hindi para makahanap ng comfort. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Luna sa gilid ng kama. May kakaiba siyang napapansin sa asawa. May bigat, may galit, may sakit. Hindi niya alam kung saan galing. Hindi niya alam kung bakit minsan parang lumalayo ang tingin nito. Pero hindi niya pinipilit. Naniniwala siya na ang pagmamahal hindi dapat ipilit. Unti-unti, sa tamang panahon. Magbubukas din. Ilang linggo pa ang lumipas. Mas naging madalas ang pisikal na paglapit nila. Mas naging natural ang mga halik. Mas naging mainit ang gabi. Pero tuwing matapos ang intimacy, may distansya pa rin. Si Luna nakayakap. Si Xavier nakatingin sa kisame. Nag-iisip, nagpapaalala. Galit, plano, revenge. Hanggang sa isang gabi, matapos ang isang mahaba at mainit na sandali, humiga si Luna sa dibdib niya. Tahimik. "Xavier? Yes? Masaya ka ba?" Hindi agad siya nakasagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi niya alam kung alin ang totoo. Masaya ba siya? O komportable lang? O nalilito? Why? Wala lang. Minsan kasi parang may iniisip ka na hindi mo masabi. Tahimik ang kwarto. Tanging paghinga nila ang maririnig at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Xavier ang takot. Takot na baka tuluyan niyang makalimutan ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. "Don't overthink," malamig niyang sagot. Tumango si Luna. Hindi siya nagpilit.
Pero sa loob niya, may maliit na takot din. Na baka may bahagi ng asawa niya na hindi niya kailanman maaabot. Sa opisina kinabukasan, may dumating na bisita. Si Leon Calderon. Matagal na silang hindi nagkikita ng personal. Ngumiti ito habang pumapasok sa opisina. So, mahinahong sabi ni Leon, "Kamusta ang married life?" "Stable," sagot ni Xavier. "Stable is good." Tahimik silang nagkatinginan. "Don't forget why you started," dagdag ni Leon. Sandaling nagigting ang panga ni Xavier. "I haven't." "Good," lumapit si Leon. "Because once you soften, you lose." Diretsong pumasok ang salita sa isip ni Xavier. Once you soften, you lose. Pagkaalis ni Leon, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng opisina. May dalawang mundo na unti-unting nagbabanggaan sa loob niya. Ang mundo ng galit. At ang mundong unti-unting binubuo ni Luna. At sa gabing iyon, habang magkatabi silang nanonood ng pelikula sa sala, nakaunan si Luna sa balikat niya. Tahimik, masaya, bigla siyang tiningnan ng babae. "Alam mo, Xavier, kahit hindi ka madaldal, gusto ko pa rin yung katahimikan mo." Napatingin siya rito. "Bakit?" "Kasi hindi siya nakakatakot. Parang may tinatago lang." Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Sa halip, hinila niya si Luna palapit. At hinalikan ito. Mas mahaba, mas malalim, mas may emosyon kaysa dati. At habang ginagawa niya iyon, hindi niya alam kung sino ang niloloko niya. Si Luna ba? O ang sarili niya? At sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan si Xavier panindigan ang plano. Dahil ang babaeng gusto niyang wasakin, ay siya ring unti-unting bumubuo sa kanya. May mga salitang kapag narinig mo, hindi mo na kayang kalimutan. At may mga katotohanang kahit hindi mo gustong paniwalaan, kapag tumama sa'yo, didiretso sa puso. Isang ordinaryong tanghali ang dapat sana'y tahimik. Sa kusina ng bahay nila, maingat na nagluluto si Luna Roldan. May hawak siyang kahoy na sandok, hinahalo ang sabaw habang sumisilip, paminsan-minsan sa orasan sa dingding. Alam niyang abala ang asawa niya. Alam niyang hindi ito kumakain ng maayos kapag stressed. At kahit hindi siya pinipilit ni Xavier, kahit hindi ito humihingi, natural na sa kanya ang mag-alala. Inayos niya ang lunchbox. Nilagyan ng maliit na sticky note. "Don't skip meals. I'll wait for you tonight. L." Ngumiti siya. Hindi niya alam na sa loob ng ilang minuto, magbabago ang lahat. Sa opisina ng Roldan Holdings, nakaupo si Xavier sa private meeting room. Kasama niya si Leon Calderon. Tahimik ang kwarto. Makapal ang pinto. Walang staff sa loob. "Matagal na kitang gustong makausap," mahinahong sabi ni Leon habang umiinom ng espresso. "About?" Malamig ang tono ni Xavier. "About progress." Hindi agad sumagot si Xavier. Tinitigan lang ang matandang negosyante. "Hindi ka na kasing focused gaya dati. Focused enough. Focused o distracted?" Bahagyang nagigting ang panga ni Xavier. "Say what you want to say." Sumandal si Leon. "Are you still executing the plan?" Sandaling katahimikan. "Of course." "Good." Lumapit ang tono ni Leon. "Because marrying Luna was your smartest move." Hindi alam ni Xavier na sa labas ng pinto, nakatayo si Luna. Dumating siya ng hindi inaasahan. Balak niyang sorpresahin ang asawa. Hindi siya pumasok agad dahil may narinig siyang boses sa loob. Pamilyar ang tono. At may sinabi si Leon na pumigil sa paghinga niya. "Marrying Luna was your smartest move." Nanigas ang mga daliri niya sa hawak na lunch bag. Sa loob ng meeting room, nagpatuloy ang usapan. "Once you gain full trust," sabi ni Leon, "you destabilize from within." Tahimik si Xavier. Pero hindi siya tumutol. Hindi siya nagalit. Hindi niya sinabi na mali iyon. "Pinakasalan mo siya para wasakin ng Valdez," diretsong sabi ni Leon.
Isang mabagal na buntong hininga ang pinakawalan ni Xavier. Yes. Isang salita. Isang kumpirmasyon. Isang kutsilyo. Sa labas, hindi na naramdaman ni Luna ang sahig. Parang nawala ang hangin. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Hindi niya narinig ang mga sumunod na salita. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Pero alam niyang, hindi niya kayang pumasok. Hindi niya kayang magpanggap. Sa loob, nagpatuloy si Leon. Don't forget, once you soften, you lose. Mabagal ang sagot ni Xavier. I haven't forgotten. Sa sandaling iyon, may bumagsak sa sahig, sa labas ng pinto. Parehong napatingin ang dalawang lalaki. Lumabas si Xavier at doon niya nakita si Luna. Nakatayo, namumutla. Sa sahig, nakakalat ang pagkain. Sticky note. Bukas ang lunchbox. Nakatitig lang siya kay Xavier. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Mas masakit ang katahimikan. Luna! Unang salita ni Xavier. Umatras siya. Totoo ba? Mahina, pero malinaw. Totoo ba? Walang script, walang plano, walang strategy. Isang simpleng tanong at sa loob ng ilang segundo, may dalawang option si Xavier. Magsinungaling o manahimik. Pinili niya ang maling desisyon. Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan niyang iyon, nakuha ni Luna ang sagot. So, ginagamit mo lang ako? Nanginginig ang boses niya ngayon. Luna, let me explain. Explain what? Mas tumindi ang emosyon. Na pinakasalan mo ako para wasakin ang pamilya ko? Walang lumabas na depensa. Walang galit. Walang pagtanggi. Tanging paghinga ni Xavier ang maririnig at iyon ang pinakamalaking kumpirmasyon. Napapikit si Luna. Isang malalim na paghinga. Ganun pala ako kahalaga sa'yo. Hindi ito sigaw. Hindi ito drama. Mas masakit. Bumitaw siya sa hawak niyang bag. Tinalikuran si Xavier. Tinangka siyang habulin. Luna, please. Huminto siya sandali. Hindi tumingin. Hindi mo man lang ako minahal kahit konti. Tahimik. Hindi nakasagot si Xavier. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam. At sa sandaling iyon, mas pinili ni Luna ang dignidad kaysa pagmamakaawa. Salamat sa katotohanan, mahinahon niyang sabi. At naglakad siya palayo. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi sa bahay ng mga magulang niya. Hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa gate. Ang alam lang niya, mas masakit pala ang katahimikan kaysa sigawan. Pagpasok niya sa loob, nadatnan siya ni Celeste Valdez. Anak? Hindi siya sumagot. Yumakap lang siya, mahigpit. Doon na siya umiyak. Sa study room naman, kinausap niya ang ama, si Don Lorenzo. Tahimik siyang nakinig habang nanginginig ang anak niya. Dad, ginamit niya ako. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi agad nagalit si Don Lorenzo. Hindi siya sumigaw. Mas delikado ang ama na tahimik. I see. Alam mo ba? Tanong ni Luna. Hindi agad sumagot ang ama. Pero may bigat sa mata nito. May hinala ako noon. Maingat niyang sagot. Nanlaki ang mata ni Luna. Ano? Hindi ako sigurado, pero alam kong may galit siya. Galit? Doon nagsimulang mabuo ang mas malalim na istorya. At sa kabilang banda ng lungsod, nakatayo si Xavier sa loob ng kanilang bahay. Tahimik, walang Luna, walang ilaw sa kusina, walang naghihintay sa sofa. Tiningnan niya ang dining table. Walang almusal, walang note, walang tanong kung kumain na ba siya. Ngayon niya naramdaman ang totoong pagkawala. Hindi ang pagkawala ng pera. Hindi ang pagkawala ng reputasyon, kundi ang pagkawala ng taong nag-aalaga sa kanya ng walang kapalit. Umupo siya, hinawakan ng ulo. This wasn't part of the plan. Hindi niya planong masaktan siya ng ganito. Hindi niya planong maramdaman ito. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nangingibabaw, kundi takot. Takot na baka tuluyan na siyang mawala sa buhay ni Luna.
Sa kwarto ng Valdez Mansion, nakaupo si Luna sa gilid ng kama. Nakahawak sa wedding ring. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Hindi niya ito hinubad. Hindi pa. Pero hindi na rin niya kayang isuot ng may buong tiwala. Pinakasalan kita para wasakin ka. Paulit-ulit na tumutunog ang salita sa isip niya. At sa unang pagkakataon mula nang magpakasal siya, naramdaman niyang nagkamali siya. Hindi dahil nagmahal siya, kundi dahil naniwala siya. Sa pagitan ng dalawang bahay, dalawang pusong parehong sugatan. Pero magkaiba ang dahilan. At sa gitna ng pagkawasak, hindi pa nila alam na mas malalim pa ang katotohanang naghihintay. May mga galit na madaling ituro. May mga sisi na madaling ipasa. Pero ang katotohanan, hindi laging nasa direksyong gusto mong paniwalaan. 3 araw nang nasa Valdez Mansion si Luna. 3 araw nang walang sagot si Xavier sa mga tawag na hindi niya magawang pindutin. Hindi siya blocked. Hindi siya tinataboy. Pero hindi rin siya hinahanap. At ang katahimikan ni Xavier, mas masakit kaysa sigaw. Sa kabilang dako ng bahay, tahimik na nakaupo si Don Lorenzo Valdez sa kanyang study. Nasa harap niya ang isang makapal na folder. Matagal na niya itong hawak. Matagal na niyang gustong buksan. Pero umaasa siyang hindi nakakailang-anin. Mali siya. Papa. Pumasok si Luna. Namumugto ang mata. Pero kalmado na ang boses. May galit ba talaga si Xavier sa atin? Hindi agad sumagot si Don Lorenzo. Tinitigan niya ang anak niya. At sa loob ng ilang segundo, nagdesisyon siya, oras na. May nangyari noon, mabagal niyang simula. Sa pagitan ng Roldan at Valdez, nanlaki ang mata ni Luna. Ano? After bumagsak ang kumpanya nila, maraming paratang ang lumabas. May mga dokumentong nag-uugnay sa atin sa pagkawala ng funds. Pero hindi tayo ang may gawa. Diretso. Matigas. Sigurado. Napahinto si Luna. Then bakit tayo ang sinisi niya? Doon bumigat ang ekspresyon ng ama niya. Kasi may naglagay ng bakas papunta sa atin. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa opisina si Xavier. Walang gana. Hindi makapag-focus. Ang mga salitang narinig ni Luna, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Totoo ba? Ginamit mo lang ako? Pinikit niya ang mata. Hinawakan ang ulo. Hindi niya inaasahang ganoon kasakit makita ang lungkot sa mata ng asawa niya. Hindi iyon kasama sa plano. Napatigil siya nang pumasok ang assistant. Sir, may nag-i-insist na makausap kayo. Sino? Don Lorenzo Valdez. Nanigas ang katawan ni Xavier. Let him in. Ilang minuto lang at nakaupo na sa harap niya ang ama ni Luna. Tahimik ang pagitan nila. Walang galit sa mukha ni Don Lorenzo. Mas delikado iyon. Alam ko ang ginawa mo. Diretso nitong sabi. Hindi gumalaw si Xavier. If you're here to threaten, hindi ako nandito para makipag-away. Tahimik, mabagal. Gusto ko lang linawin ng isang bagay. May inilapag si Don Lorenzo na makapal na folder sa mesa. Buksan mo. Hindi agad gumalaw si Xavier. Pero sa titig ng kausap, ginawa niya. Binuksan niya ang folder. Mga dokumento, transaction logs, offshore accounts, shell corporations. Hindi ito bago sa kanya. Nakakita na siya ng ganitong klase ng papeles noon. Pero ang kaibahan, hindi nakapangalan sa Valdez Group, kundi sa Calderon Holdings. Nanlaki ang mata niya. What is this? Investigation. From who? From me. Mabagal na sumandal si Don Lorenzo. Matagal na ako may hinala na may naglalaro sa likod. Hindi ako makontento na tayo ang sinisisi, kaya nagpa-imbestiga ako. Tahimik si Xavier. Binabalikan ang bawat detalye sa papel. Ang routing ng funds, ang paglipat ng pera, ang timeline. At sa gitna ng lahat,
Isang pamilyar na pangalan ang paulit-ulit lumalabas. Leon Calderon. Impossible! Mahinan niyang bulong. I'm afraid not. Nagsimulang magbalik sa isip ni Xavier ang mga alaala. Ang mga payo ni Leon. Ang mga salita nito. Don't forget why you started. Once you soften, you lose. Ang unang taong nagplant ng galit sa kanya. Ang unang taong nagbigay ng direksyon kung sino ang dapat sisihin. Hindi tayo ang may gawa, mariing sabi ni Don Lorenzo. Pero kailangan kong patunayan sa'yo dahil masyado kang naniwala sa galit. Napatayo si Xavier, parang may bumagsak sa loob ng dibdib niya. Why didn't you say anything before? Dahil wala akong sapat na ebidensya noon at ayokong magmukhang nagtatanggol lang. Tahimik ang kwarto. Ang tunog lang ng paghinga ni Xavier ang maririnig. Alam ba ni Luna? Hinala lang, hindi buong detalye. Napahawak si Xavier sa mesa. Lahat ng galit, lahat ng plano, lahat ng paghihiganti, nasa maling direksyon. At ang pinakasalan mo, mabagal na dagdag ni Don Lorenzo, ay hindi ang kaaway mo. Tama ang tama. Sa puso. Ginamit mo ang anak ko sa galit na hindi namin kasalanan. Walang depensa. Walang paliwanag. Dahil sa unang pagkakataon, wala siyang masisi. Hindi ang Valdez. Hindi ang mundo. Hindi ang tadhana. Kundi ang sarili niya. Ngayon, sabi ni Don Lorenzo, ikaw ang bahala. At ano iyon? Malamig na tanong ni Xavier. Pipiliin mo ba ang pride mo? O ang katotohanan? Nang makaalis si Don Lorenzo, nanatiling nakatayo si Xavier, mag-isa, sa harap ng mesa, nakabukas ang ebidensya. At unti-unting gumuguho ang pundasyon ng galit niya. Isang mukha ang lumitaw sa isip niya. Luna, ang lungkot sa mga mata nito. Ang tanong na hindi niya nasagot. Hindi mo man lang ako minahal kahit konti. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon, may sumabog na emosyon sa loob niya na hindi galit. Konsensya. Kinagabihan, hindi siya umuwi agad. Sa halip, tinawagan niya ang isang contact sa NBI. Reopen the Roldan case. Sir? I want full forensic audit. Even if it leads somewhere uncomfortable? Sandaling katahimikan. Yes. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nagdalawang isip. Kung may isang bagay man na natutunan siya sa pagbagsak, ay ang katotohanang mas mapanganib ang bulag na galit kaysa bukas na sugat. Sa Valdez Mansion naman, tahimik na nakaupo si Luna sa balkoni. Pinagmasdan ang buwan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang ginamit siya o ang posibilidad na baka hindi talaga siya minahal. At sa malayong opisina, nakatayo si Xavier sa harap ng salamin. Tiningnan ang sarili. Anong ginawa mo? Mahina. Pero puno ng bigat. Sa loob ng maraming buwan, nagpanggap siya, nagplano, nagmanipula. At ngayon, siya ang niloko ng sarili niyang galit. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang istorya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na paghihiganti ang nasa isip ni Xavier, kundi pagbawi. May mga pagkakataon sa buhay ng isang lalaki na mas malakas pa sa pagkatalo ang katahimikan. Hindi galit, hindi sigaw, kundi ang bigat ng sarili mong pagkakamali. 3 linggo na ang lumipas mula nang malaman ni Xavier Roldan ang katotohanan tungkol kay Leon Calderon. 3 linggo na rin mula nang umalis si Luna sa bahay nila. Ang bahay na dati ngunit may amoy ng nilulutong almusal. May ilaw sa kusina tuwing gabi. May boses na nagtatanong kung kumain na ba siya. Ngayon, tahimik. Mas tahimik kaysa dati niyang buhay. Mas tahimik kaysa noong namatay ang ama niya. Dahil ngayon, alam niyang siya ang dahilan. Sa opisina, tuloy ang investigasyon. Forensic audit, digital tracing, account reconstruction. At isa-isa nang lumilitaw ang malinaw na pattern.
Shell companies linked to Calderon subsidiaries. Illicit fund routing. Fabricated evidence pointing toward Valdez. Malinis ang execution. Matalino. Matagal pinagplanuhan. At masakit tanggapin na ang taong una niyang pinaniwalaan ang siyang unang nagtanim ng galit sa kanya. Sa loob ng conference room, kaharap niya ang legal team. Sir, once this goes public, malaking iskandalo po ito. Let it be. Calderon is influential. I don't care. Ngayon, wala nang emosyon ang boses ni Xavier. Hindi ito galit. Hindi rin ito paghihigante. Ito ay hustisya. At marahil, pagsisisi. Matapos ang meeting, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Private mental facility. Doon nakakonfine ang kanyang ina, Catarina Roldan. Sa loob ng silid, tahimik ang paligid. Nakaupo si Catarina malapit sa bintana. May hawak na lumang litrato ng kanyang asawa. Nang makita niya si Xavier, bahagya siyang nangumiti. Anak, lumapit siya. Umupo sa harap nito. Pinagmasdan ang mukha ng ina na dati puno ng elegance, ngayon ay may bahid ng pagod. Ma, mahina niyang tawag. You look tired, sabi ni Catarina. Hindi siya agad nakasagot. Dahil totoo. Pagod na pagod siya. Hindi sa trabaho, hindi sa investigasyon, kundi sa bigat ng sariling konsensya. I hurt someone, bigla niyang sinabi. Hindi niya alam kung bakit iyon ang unang lumabas. Siguro dahil sa unang pagkakataon, hindi siya nagtatago. Catarina tumingin sa kanya. Sinadya mo? Akala ko tama ang ginagawa ko. Sandaling katahimikan. Pero mali pala ang galit mo. Mahinang sagot ng ina. Napatingin siya rito. Hindi lahat ng sakit dapat gantihan, Xavier. May mga sakit na dapat lang tanggapin. Nanikip ang dibdib niya. I married her to hurt her family. Mabagal na pumikit si Catarina. Minahal mo ba? Hindi agad siya sumagot. Pinag-isipan niya ang tanong. Ang mga gabi ng katahimikan. Ang mga umagang may almusal. Ang mga notes sa lunchbox. Ang pag-asa sa mga mata ni Luna sa altar. At ang tanong nitong, hindi mo man lang ako minahal kahit konti? Oo. Mahina. Halos hindi marinig. Pero malinaw. Sa unang pagkakataon, inamin niya. Hindi sa mundo, hindi sa media, kundi sa sarili. Minahal niya si Luna. Hindi sa simula, hindi bilang plano, kundi unti-unti. Tahimik, walang pahintulot. Hinaplos ni Catarina ang pisngi ng anak. Then fight for her. Hindi siya sumagot. Pero may gumalaw sa dibdib niya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa Valdez Mansion, tahimik na naglalakad si Luna sa hardin. Mas maayos na ang paghinga niya ngayon. Mas kalmado na ang isip. Pero hindi ibig sabihin, wala nang sakit. Nilapitan siya ni Celeste Valdez. Anak, ma-please. Hindi kita pipilitin. Tumango si Luna. Alam kong nasaktan ka. Pero alam ko rin ang paraan ng pagtingin niya sa'yo noon. Huminto si Luna. Ma, narinig ko siya. Hindi ako nagkamali. Pero nakita mo rin bang nagbago siya? Hindi agad sumagot si Luna. Dahil ang totoo, oo, nakita niya. Naramdaman niya. Sa bawat pag-aalala nito sa pagod niya. Sa bawat pagyakap sa gabi. Sa bawat halik na hindi malamig. Pero sapat ba iyon? Samantala, sa isa pang gusali sa sentro ng lungsod, nakaupo si Leon Calderon sa kanyang executive office. May hawak na report. May balita na kumakalat. Roldan reopening investigation. Forensic audit. Internal review. Ngumiti siya. Mabagal. Malamig. So you finally found out? Mahina niyang bulong. Wala siyang takot. Wala siyang kaba. Sanay siya sa ganitong laban. At mas lalo pa siyang ngumiti nang marinig ang susunod na balita. Roldan and Valdez tensions escalating. Emotional instability is always useful, sabi niya sa sarili. Hindi pa niya alam na sa pagkakataong ito, hindi galit ang magiging sandata ni Xavier.
kundi katotohanan. Kinagabihan, umuwi si Xavier sa bahay nilang mag-asawa. Hindi pa rin bumabalik si Luna, pero hindi na siya nakatingin sa bahay bilang isang strategic asset. Tinitingnan niya ito bilang tahanan na nasira niya. Lumakad siya papunta sa kusina. Hinawakan ng mesa kung saan madalas mag-almusal si Luna. Sa sofa kung saan ito natutulog habang naghihintay sa kanya. Sa hagdan kung saan ito madalas umupo habang nagkukwento tungkol sa mga maliit na bagay. At sa gitna ng sala, napahinto siya. Sa wakas, malinaw na malinaw sa kanya. Mas masakit pala mawalan ng taong mahal mo kaysa mawalan ng imperyo. Huminga siya ng malalim. Wala ng galit. Wala ng plano ng paghihiganti. Ang natira, pag-amin. At pagnanais na itama ang mali. Kinuha niya ang cellphone niya. Matagal niya itong tinitigan. Hindi niya agad tinawagan si Luna. Hindi niya gustong pilitin. Sa halip, tinawagan niya ang legal head. Prepare the full case against Calderon. Public filing? Yes. At ang risk? I'll take it. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagtatago sa likod ng galit. Hindi na siya tumatakbo sa likod ng ego. Pinili niyang harapin ang katotohanan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya kumikilos para wasakin ang isang pamilya. Kumikilos siya para mabawi ang isa. Sa balkoni ng Valdez Mansion, nakatayo si Luna. Tiningnan ang buwan. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Hindi niya alam kung may pag-asa pa ba. Pero sa loob ng puso niya, may maliit na bahagi na umaasang hindi pa huli ang lahat. At sa kabilang dako, isang lalaking handang tanggapin ang pagkatalo kung iyon ang kapalit ng pagkakataong itama ang mali. May mga lalaking marunong manalo sa negosyo. Marunong magplano. Marunong magpabagsak ng kalaban. Pero hindi lahat marunong manuyo. At hindi lahat marunong umamin ng mali. Umaga. Makapal ang ulap sa kalangitan ng alabang. Sa labas ng Valdez Mansion, nakatayo si Xavier Roldan. Walang press, walang convoy, walang bodyguards. Mag-isa. May hawak na simpleng buke ng puting tulips. Hindi roses, hindi engrande, tahimik. Katulad ng babaeng hinihintay niya. Hindi siya pinapasok agad ng guard. Hindi siya pinaalis. Pinaghintay lang. At naghintay siya. Hindi niya alam kung gaano katagal. Hindi siya tumingin sa relo. Hindi siya nag-text. Hindi siya tumawag. Dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng bahay, nasa sala si Luna. Narinig niya ang balita mula sa kasambahay. Ma'am, nandito po si Sir Xavier. Nanigas ang kamay niya sa hawak na tasa. Hindi siya agad tumayo. Hindi siya agad tumakbo. Tinitigan lang niya ang sahig. Gaano katagal na siya dyan? Halos 1 oras na po. 1 oras. Sa ulan. Hindi niya alam kung bakit sumikip ang dibdib niya. Hayaan niyo muna siya. Mahinang sagot niya. Sa study, kinausap siya ni Don Lorenzo. Gusto mo bang paalisin ko? Umiling si Luna. Hindi pa. Sa labas, tuluyan, nang bumuhos ang ulan. Basang-basa ang coat ni Xavier. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya tumatakas. Hindi siya nagtatago sa loob ng sasakyan. Tinanggap niya ang ulan. Parang parusa. Parang paglilinis. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas si Luna sa pintuan. Walang payong, walang drama. Simple lang ang suot. Nang makita siya ni Xavier, hindi siya ngumiti. Hindi siya agad lumapit. Tinitigan lang siya. Basang-basa ka, unang sabi ni Luna. Okay lang. Sandaling katahimikan. Bakit ka nandito? Hindi siya nagpaligoy. Nagkamali ako. Diretso. Walang paliwanag agad. Walang justifikasyon. Alam ko. Mas masakit ang kalmadong sagot ni Luna. Lumapit siya ng 1 hakbang. Hihingi ako ng tawad. Tapos, hindi niya agad nasagot. Dahil wala siyang shortcut. Walang contract. Walang strategy. Gagawin ko ang tama.
Late na. Mas malakas ang ulan. Mas mabigat ang pagitan nila. Hindi pa, mahinahon niyang sabi. Hindi pa huli kung, pipiliin mong hindi pa! Napatingin si Luna sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala nang yabang sa mga mata ni Xavier. Wala nang malamig na kalkulasyon. May takot, may pagsisisi, at may pag-asa. Pinakasalan mo ako para wasakin kami, mahina niyang sabi. Oo, hindi siya nagsinungaling. Pero habang nakikilala kita, nagbago. Hindi ko naramdaman, tumama iyon, diretso. Kasalanan ko. Hindi siya nagdepensa. Hindi siya nagalit. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa'yo, Xavier. Totoo ang pagsisisi ko. Totoo ba ang pagmamahal? Tahimik. Hindi siya agad sumagot dahil sa unang pagkakataon, hindi niya kayang magsalita ng hindi nanginginig. Yes. Mahina, pero malinaw. Totoo. Umiwas ng tingin si Luna. Hindi niya kayang tumingin sa mata ng lalaking minsan niyang pinangarap at minsan ding sumira sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala agad. Hindi ko hinihingi iyon. Tumingin siya rito. Hindi ako titigil. Dagdag ni Xavier. Hindi sa pangungulit, hindi sa pagpipilit, pero sa pagpapatunay. Humina ang ulan. Hindi ang emosyon. Sa loob ng mansion, tahimik na nakamasid si Celeste. Hindi siya nakikialam. Hinahayaan niya ang anak niyang magdesisyon. Si Don Lorenzo naman, nakatayo lang sa malayo. Pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan at ngayon ay humihingi ng pangalawang pagkakataon. Lumapit si Xavier. Hindi masyadong malapit, sapat lang. Hindi ko kayang burahin ang sakit na binigay ko. Pero kaya kong siguraduhin na hindi ko na uulitin. Hindi ko nahahawakan ng galit. Tinalikuran ko na. Nanatiling tahimik si Luna. Pinagmasdan ang lalaking nasa harap niya. Hindi siya katulad ng dati. Mas payat, mas pagod, mas totoo. Hindi ito magiging madali, sabi niya. Alam ko, hindi kita papapasukin sa bahay. Okay? Hindi kita kakausapin araw-araw. I'll wait. Hindi kita yayakapin. Mas humigpit ang paghinga ni Xavier. Deserve ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, inabot ni Xavier ang bouquet. Para sa'yo, tinitigan iyon ni Luna. Puting tulips. Favorite mo? Bahagya siyang nagulat. Hindi niya kailanman sinabi iyon ng direkta. Napansin lang niya. Tahimik, inabot niya ang bulaklak. Hindi iyon kapatawaran. Hindi iyon pagbabalik. Pero hindi rin iyon pagsasara. Isang maliit na puwang. Isang maliit na posibilidad. Babalik ako bukas, sabi ni Xavier. Hindi para pilitin ka, kundi para ipakita sa'yo na seryoso ako. Tumango si Luna. Walang ngiti, walang yakap. Pero hindi rin siya umalis. Habang naglalakad pabalik si Xavier sa gate. Hindi niya alam kung ilang araw, linggo o buwan ang aabutin nito. Pero handa siya, hindi para manalo, kundi para maghintay. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi may dalang bulaklak, kundi may dalang dokumento. Public filing. Case against Calderon Holdings. Official, hindi lihim, hindi tahimik. Tinanggap ni Don Lorenzo ang folder. Binasa. Tahimik. Ito ang totoo, sabi ni Xavier. Hindi kayo ang may kasalanan. Hindi siya humingi ng papuri. Hindi siya nag-expect ng yakap. Tinanggap lang niya ang mabigat na pagtingin ng ama ni Luna. At sa balcony sa itaas, tahimik na pinagmamasdan siya ni Luna. Hindi pa siya handang bumaba, pero hindi na rin siya handang tumalikod. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi paghihiganti ang dahilan ng paglapit ni Xavier. Hindi plano, hindi galit, kundi pag-ibig na natutunan niya lang ng huli na. At kahit hindi pa siya pinapatawad, hindi na siya umatras. Dahil ngayon, hindi na siya nakikipaglaban para manalo, kundi para mabawi ang pusong siya mismo ang sumugat.
May mga pagkakataon na hindi sapat ang salita. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Hindi sapat ang pag-amin. May mga pusong hindi kayang paghilumin ng sorry. Kailangan ng patunay. At minsan, kailangan ng sakripisyo. Lumipas ang 2 linggo mula nang magsimulang manuyo si Xavier Roldan. Araw-araw siyang pumupunta sa Valdez Mansion. Hindi para pumasok, hindi para pilitin si Luna, kundi para magpakita. May mga araw na may dalang bulaklak, may mga araw na wala. May mga araw na umaalis siyang hindi man lang ito nasilayan. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagdemand. Sa loob ng mansion, napapansin iyon ni Luna. Tahimik siyang nakatingin mula sa bintana. Minsan, nakatayo lang si Xavier sa labas. Minsan, may dalang dokumento at nakikipag-usap kay Don Lorenzo tungkol sa kaso laban kay Leon Calderon. Hindi niya alam kung ano ang mas totoo. Ang lalaking nagpakasal sa kanya para wasakin ang pamilya niya. O ang lalaking ngayon ay basang-basa sa ulan para lang makita siya kahit saglit. Isang umaga, bumaba si Luna sa garden. Walang announcement. Walang drama. Nakita siya agad ni Xavier. Hindi siya ngumiti. Hindi siya tumakbo palapit. Tumayo lang siya. May gusto akong itanong, sabi ni Luna. Anything. Hanggang saan ka handang umabot? Hindi agad sumagot si Xavier. Dahil alam niyang hindi ito simpleng tanong. Hanggang saan kailangan? Hindi ko gusto ang sagot na ganyan. Tahimik. Diretso ang tingin ni Luna. Kung kailangan mong isakripisyo ang kontrol mo sa negosyo, gagawin mo ba? Nanigas ang dibdib ni Xavier. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi maliit ang hinihingi. May ilang shares ang Roldan Holdings na nakadepende pa rin sa joint structure na nabuo nila ng Valdez Group. At sa gitna ng ongoing investigation laban kay Calderon, ang pag-release ng kontrol ay maaaring magpahina sa posisyon niya. Kung iyon ang magpaparamdam sa'yo na hindi ka na bahagi ng plano, mabagal niyang sagot. Oo. Hindi mo pa alam ang buong hinihingi ko. Tell me. Sandaling katahimikan. Gusto ko ng strawberry taho. Napakurap si Xavier. Hindi niya inaasahan iyon. Strawberry taho? Galing Baguio. Mas seryoso ang mukha ni Luna kaysa sa hinihingi niya. Gusto kong ikaw mismo ang bumili. Hindi driver. Hindi delivery. Ikaw. Hindi siya nagtaka kung bakit iyon ang hiningi. Hindi ito tungkol sa taho. Ito ay tungkol sa effort, sa sakripisyo, sa pagpili. At kung hindi ko magawa, walang mawawala. Diretso, malamig. Mas masakit kaysa sigaw. Hindi nagdalawang isip si Xavier. Bukas ng umaga nasa'yo na. Tumalikod si Luna. Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin siya tumutol. Kinagabihan, umulan ng malakas sa Baguio. News alerts. Heavy rainfall warning. Possible landslide risk. Pero madaling araw pa lang, nasa sasakyan na si Xavier. Walang press. Walang security convoy. Mag-isa. Sa mahabang biyahe paakyat ng bundok, tahimik ang radyo. Ang isip niya, mas tahimik. Hindi na siya nag-iisip kung paano niya babawiin ang pride. Hindi na siya nag-iisip kung paano siya magmumukhang malakas. Isang bagay lang ang malinaw. Kung ito ang hinihingi ni Luna, gagawin niya. Hindi para patunayan na kaya niya, kundi para patunayan na pipiliin niya. Sa kalagitnaan ng zigzag road, isang malakas na tunog. Gumulong ang maliit na tipak ng bato mula sa gilid ng bundok. Hindi pa siya nakaka-react. Nang may mas malaking tipak na bumagsak sa harap ng sasakyan. Malakas ang impact. Napapreno siya bigla. Nayanig ang sasakyan. Tumama ang noo niya sa manibela. May tumagas na dugo sa gilid ng kanyang kilay. Pero hindi siya nawalan ng malay. Naririnig niya ang ulan. Nararamdaman niya ang sakit. At ang unang pumasok sa isip niya, hindi negosyo, hindi galit.
Kundi, Luna, sa Valdez Mansion, umaga na. Nagluluto ang kasambahay. May balita sa telebisyon. May naitalang landslide incident sa Marcos Highway. Napalingon ang isa sa mga kasambahay. Ma'am, parang pamilyar po ang sasakyan. Hindi pa bumababa si Luna. Nasa kwarto siya, tahimik. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hanggang sa may kumatok sa pintuan. Ma'am! Ano? May balita po. Bumaba si Luna. Nakatingin sa telebisyon. Walang malinaw na mukha. Walang kumpirmasyon. Pero may sasakyang kahawig ng kay Xavier. Nanlamig ang kamay niya. Nasaan siya? Tanong niya sa ama. Nagdesisyon agad si Don Lorenzo. Magpadala ng tao. Hindi siya naghintay ng detalye. Hindi siya naghintay ng kumpirmasyon. Sa loob ng ilang oras, nakatulog si Luna sa sofa sa kakahintay. Sa pagod ng emosyon. Sa takot na hindi niya maamin. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng gate. May mga sasakyang pumasok. Agad siyang bumangon. Tumakbo palabas. At doon niya nakita si Xavier. May benda sa noo, may sugat sa panga. Pagod. Pero nakatayo. Sa kamay niya, may hawak na plastic container. Strawberry taho. Hindi niya napigilan ng sarili. Nilapitan niya ito, hinawakan ang braso. Baliw ka ba? Nanginginig niyang sabi. Medyo. Mahinang ngiti ni Xavier. Pero may taho ka na. Hindi siya tumawa. Hindi siya nakapagsalita agad. Pwede bang hindi ka na magpakamatay? Para lang sa cravings ko? Mas lalong nanikip ang dibdib niya. Hindi siya umimik. Hindi niya alam kung bakit, pero may pumatak na luha. Hindi niya alam kung para saan. Takot ba? Galit? O pag-ibig? Muntik ka nang, pero hindi. Lumapit siya ng isang hakbang. Luna? Ngayon, hindi niya itinulak. Hindi niya tinanggihan. Hindi pa rin niya niyakap. Pero hindi na siya umatras. Hindi ko kailangan ng taho, mahina niyang sabi. Mas kailangan kitang buo. Tahimik. Hindi nag-expect si Xavier. Hindi siya nagpilit. Pinapatawad na kita. Hindi ito sigaw. Hindi ito dramatic. Pero tumigil ang mundo niya. What? Hindi ko kayang magising isang araw na hindi ka nababalik. Tumulo ang isa pang luha. Hindi ko kayang mabuhay na may galit. Hindi siya agad yumakap. Hindi siya agad humalik. Tinitigan niya lang ang babae sa harap niya. Sigurado ka? Hindi. Diretso. Tinatakot mo pa rin ako. Tinatakot ko rin ang sarili ko. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang mabagal na hakbang. At sa wakas, yumakap si Luna. Mahigpit. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang magpatawad. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi paghihigante ang bumalik kay Xavier, kundi biyaya. Hindi pa tapos ang laban-laban kay Leon Calderon. Hindi pa tapos ang sugat. Pero sa yakap na iyon, may simula ulit. May mga kasal na nagsisimula sa pag-ibig. May mga kasal na nagsisimula sa galit. Pero may mga kasal na binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidente sa Baguio. Naging opisyal ang kaso laban kay Leon Calderon. Financial fraud, corporate sabotage, evidence tampering. Isa-isang lumabas ang mga dokumentong matagal na itinago. Media frenzy, board investigations, public scrutiny. At sa wakas, nabura ang bahid na matagal na idinikit sa pangalan ng Valdez. At higit sa lahat, nalinis ang pangalan ng Roldan. Sa loob ng isang courtroom, tahimik na nakatayo si Xavier habang pinapanood ang paglabas ni Leon na may kasamang mga autoridad. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Walang sigawan. Walang dramatic confrontation. Isang malamig na titigan lang. Emotions make men weak, minsang sinabi ni Leon sa kanya. Ngayon, malinaw na kay Xavier.
Hindi emosyon ang nagpahina sa kanya noon, kundi galit. At ang pag-ibig ang siyang nagligtas sa kanya. Sa Valdez Mansion, mas magaan na ang hangin, mas tahimik ang gabi, mas payapa ang mga pag-uusap. Unti-unting bumabalik ang normal na ritmo. Hindi agad bumalik si Luna sa bahay nila ni Xavier. Hindi agad. Pinili nilang maghilom muna. Mag-usap. Maglakad sa garden. Magkape ng walang script. Magkwento ng walang takot. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging totoo ang relasyon nila. Hindi na ito plano. Hindi na ito kasunduan. Kundi pagpili. Isang hapon, inimbitahan ni Xavier si Luna sa isang beach sa Batangas. Walang malaking entourage. Walang press. Tahimik lang. Sunset ang oras na pinili niya. Alam niyang mahal ni Luna ang paglubog ng araw. Tahimik silang nakaupo sa buhangin. Magkahawak ang kamay. "Salamat," biglang sabi ni Xavier. "Para saan?" "Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong itama ang sarili ko." Hindi siya agad tumingin sa kanya. Pinagmasdan niya muna ang kulay ng langit. Kahel. Rosas. Ginto. "Hindi ko ginawa para baguhin ka," sabi ni Luna. "Ginawa ko kasi mahal kita." Tumigil ang mundo ni Xavier sa sandaling iyon. Hindi niya iyon madalas marinig ng direkta. Hindi niya iyon karapat-dapat marinig noon. Pero ngayon, mas malinaw, mas totoo. Mabagal siyang tumayo. Inalalayan si Luna para tumayo rin. "Luna Valdez," mahina ngunit matatag niyang sabi. Bahagyang napakunot ang noo ni Luna. Mula sa bulsa ng kanyang coat, naglabas siya ng maliit na kahon. Hindi ito ang lumang wedding ring. Bago ito, hindi kapalit, kundi simbolo ng panibagong simula. Lumuhod siya. Sa harap ng babaeng minsan niyang ginamit. At ngayon, pinipili niyang mahalin. "Pinakasalan kita noon para wasakin ka." Diretso. Walang pagtatago. Pero ngayon, bahagyang nanginig ang boses niya. "Gusto kitang pakasalan ulit para protektahan ka." Tumulo ang luha ni Luna. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalim ng paglalakbay nila. "Hindi ko mabubura ang ginawa ko. Pero pangako ko, hindi na ako babalik sa lalaking iyon." "Will you marry me again?" Hindi na nagpatumpik-tumpik si Luna. Tumango siya agad. "Oo." Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang maniwala. Isinuot ni Xavier ang singsing sa daliri niya. Nangingiti siya. Pero may luha rin sa gilid ng mata niya. Tumayo siya at hinalikan si Luna. Hindi ito halik ng pagmamay-ari. Hindi ito halik ng plano, kundi halik ng pasasalamat. Pagkatapos ng ilang sandali, bahagyang kumalas si Luna. Ngumiti siya. "Akala mo ikaw lang may surprise?" Napakunot ang noo ni Xavier. "May mas romantic pa ba diyan?" Mahinang tumawa si Luna. Hinawakan niya ang kamay ni Xavier. Dahan-dahan niyang inilagay iyon sa ibabaw ng tiyan niya. "Can you feel it?" Napakurap si Xavier. Hindi agad pumasok sa isip niya. "Feel what?" Mahinang tumawa si Luna. "Inside." Nanlaki ang mata ni Xavier. "Luna, magiging daddy ka na." Tahimik ang mundo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala kay Xavier. Tawang puno ng gulat. Tawang puno ng saya. Tawang hindi niya inakalang mararanasan niya ulit matapos ang lahat. Yumakap siya kay Luna. Mahigpit. Pero maingat. "Sigurado ka?" "Positive." Napahawak siya sa tiyan nito. Maingat. Parang takot masaktan ang munting buhay na naroon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya iniisip ang negosyo. Hindi niya iniisip ang reputasyon. Hindi niya iniisip ang galit. Isang bagay lang ang malinaw, may bagong simula, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang bumuti ang kalagayan ni Catarina Roldan. Mas malinaw ang isip, mas tahimik ang mga gabi,
Mas madalas ang pagbisita ni Xavier, hindi na bilang anak na galit, kundi bilang anak na natutong magpatawad. Sa isang family dinner, magkatabi ang dalawang pamilya. Roldan at Valdez. Walang tensyon, walang anino ng nakaraan. May halakakan, may kwentuhan, at may pag-asa. Tumingin si Xavier kay Luna sa kabilang dulo ng mesa. Ngumiti ito. At sa sandaling iyon, alam niyang kung babalik man siya sa araw ng pangako niya sa study room ng kanilang lumang bahay, hindi na niya pipiliin ang galit. Dahil natutunan niyang mas matamis ang pag-ibig kaysa anumang paghihiganti. At ang babaeng pinakasalan niya para wasakin ang siyang bumuo sa kanya. Naway nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.